Magandang araw Pilipinas, ako po si Yui ng What's News. Handang umarap sa mga kaso ang dating Pangulo basta gawin ito sa Philippine Court, ayon kay Bato de la Rosa. Handa raw harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kasong isinampa sa kanya, ngunit kailangan gawin ito sa Philippine Court. Iyan ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos tanungin ng patungkol sa prosekusyon sa dating Pangulo. Aniya, gumagana naman ang justice system sa bansa, kaya dapat umano ay gawin ang paglilitis sa Philippine Court at hindi sa foreign court. Matatandaan na kabilang sina De La Rosa at Duterte sa 11 opisyal ng Administrasyong Duterte na sinampahan ng International Criminal Court o ICC noong 2017 kaugnay sa mga pagpatay dahil sa drug war. Concerned din naman si De La Rosa kung bakit sumasabay ang pagsampa ng kaso kay Duterte habang may nagaganap na di pagkakaunawaan sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Speaker Martin Romualdez. At para pag-usapan tungkol sa balitang yan, kasama natin ngayon si Eri, Gama at Popoy. Ano ba kinakatakot nila? Kung wala naman silang tinatago. Kasi nga guilty. Kaya nga eh. Ayaw nilang na makailam yung international court. So, Kasi walang sense yung sinasabi ni Bato de la Rosa. Una, parang di siya law enforcement. Kaya nga eh. Kasi bakit ka doon sa korte ng Pilipinas lilitisin kung ang ICC ang International lang kung Oo. sasampa. Kasi dito sa drug war, policy ni Duterte yung yung drug war, 'di ba? Oo. So natural dito sa Pilipinas ginawang sabihin na nating official yung pagsasagawa ng drug war dito sa Pilipinas. Pero sa international standards, hindi siya katanggap-tanggap. Kaya doon ka lilitisin sa international court, international scene. Kasi nga, ginawa mong legal ang bara-barang pag-aresto, pagpatay at ngayon may mga kota-kota pa yung mga pulis pero hindi siya katanggap-tanggap sa international standards. Yes. 'Di ba? 'Di ba napaka-basic na concept, hindi niya hindi niya matarok o hindi niya maunawaan. So hindi siya bagay na maging senador. At kaya gusto niya dito lang sa Philippine Court syempre. yung investigasyon kasi nga madali nilang ma-fix, madali nilang Kasi may impluwensya sila dito. Oo. Kaya nga dapat neutral ground ang sa international court talaga dapat. Hindi sa sinabi niyang may justice system naman daw sa bansa. Meron pero hindi nga okay. Yun yung problem. Oo. Yun nga, ang justice system sa Pinas hindi naman yun nga, parang doon pa rin sa kanta na Tatsulo na yung pa rin, yung mga may pera pa rin ang nakikinabang sa justice system ng Pinas. So yung mga namatay na during nung drug war, sila kasi nasa ilalim. So wala talagang nangyari dun sa hustisya sa kanila. Diba? And yun nga, inihinga ng hustisya at handang imbestigahan nga ng ICC. Ayaw naman, pinipigilan naman ng na mga nasa gobyerno ngayon pag-iimbestiga. Umabot din sa ilang libo yung mga namatay dahil sa drug Marami. war. 10,000 ata. At karamihan pa doon yung mga ang tawag doon? Ay, yung mga inosente. Mga inosente, maraming mga inosente, Sulakian, mga kabataan. Itong huling mga mga napagkamalan, yan. Kasi nga bara-bara walang tamang proseso sa pag-iimbestiga, hindi rin maayos yung pamamalakad ng mga officers kasi nga ginawang may quota. Kaya kahit meron kang kasalanan o wala, nag-addict ka man o hindi, di ba nga uso dito yung nagpa-plant ng drugs para lang makahuli. Naalala ko yung nabalita sa yung teacher na ninakawan yung bahay ng mga pulis na ng raid sa kanya. Tapos tinaniman sila ng droga. Ngayon inano ngayon yung mga pulis na mga pala yun, may
matawag ito, hindi pala legal yung ginawa nila, tapos mga hinuli sila at natanggal sa suspended or something. Kaya nga eh. At ito bang kasi may video kasi, may CCTV yung yung picture. Ngayon, nakita doon na tumihingi na tulong yung may-ari ng bahay. Mga kapitbahay, tulong. Tapos, ang sagot ng pulis, walang tulong-tulong. Ito ganyan. Diyos ko, parang, sinong hihingan mo ng tulong kung yung pulis Police ganun. mismo yung may gumagawa ng masama. Oo, tapos nakawan ka pa, walang hiya. Kaya nga, hindi malayo na mas piliin ng mga tao na kunin yung hustisya sa sarili nilang pamamaraan. Kasi nga, hindi maaasahan ng ang pamahalaan eh. Kaya baka nga magkatotoo itong Black Rider. At Kasi saka di ba? Hindi nakakapangit ng image na imbestigahan yung ng ICC yung Pilipinas nung panahon na yun. Ang nakakapangit ng image nung panahon na yun na nakikita mo sa kalsada, may mga namatay dyan, may nakalagay na placard, pagtularan, yun yung nakakapangit na image kasi apakarami talagang namatay Meron nung pa panahon. nga di ba, yung pinaraid. Pinaparada. Yun nga, ang Kasi ang mali sa drug war is yung mga drug users biktima din. Kung naintindihan nila kung paano gumagana yung droga, once na-entice sila dyan dahil nga sa hirap ng buhay, pangalawa peer pressure, mahirap makawala kasi nga meron nagbebenta. Bakit hindi yung mga nagmamanufacture? Yes. Kasi yung technically yung mga maliliit na pusher, biktima lang din sila ng kahirapan. Kasi nga ang effort ng government hanggang dun lang. Doon sa pinakamaliit na yun lang kaya nila. Yung mga malalaki, ini-escortan pa yan. Di ba? Bine-baby pa yan. Kasi nga, sila din, pasok sa mga maling gawain. Hindi lang siya sa telenovela lumalabas dahil mirror siya ng katotohanan na maraming mga pulis ang sangkot sa illegal na droga. Nandiyan dyan yung issue ng pagre-recycle ng drugs. Baka nakakalimutan ng mga manonood. So hindi kumbaga guilty din ang mga kapulisan sa mga maling gawain. Pero sila yung nakakalusot. Hindi sila nanlalaban. Speaking of nakakalusot, yung may binalita ka na may pulis na hinuli dahil daw yun, nahatulan na siya ng guilty pero nagtatrabaho pa rin na sa pulis. Dapat na siya, wala na siya sa work, wala na siya sa trabaho. Tapos nahuli ng mga kasama na, ba't nandito pa rin to? Nasa pa rin? Papasok-pasok pa rin sa sa police station. Yes, and yan, kumbaga, di ba nga, hindi nga natatanggal, napopromote pa yung iba kapag nakapatay, tawag dito, kahit mali yung huli. Ang isa sa mga rampant na ginagawa nila is yung halimbawa, meron silang arrest warrant. Mali yung address, mali yung pangalan, pero may nahuli. Mali yun, bawal yun. Hindi ka pwede manghuli na mali yung pangalan ng street, pangalan ng hinuhuli, pangalan ng suspect na gusto nyo hanapin. Kung wala doon, hindi ka pwedeng pumasok. Kung mali yung address, hindi mo pwedeng pasukin kahit may warrant of arrest ka. And dahil hindi naman maalam yung mga nandoon, yung mga huhulihin, yung mga na-chempuhan na yun. Siyempre, ang mangyayari doon, sasama sila. Pag ba nagpakita na kunyari, may warrant of arrest kami, bibigyan ba ng chance yung pinagbigyan ng warrant of arrest? Mababasa yun? O dapat babasahin mo. Yun ba yung yun ba yung tamang address? Pangalawa, yun ba yung meron ba ganun taong hinahanap sa inyo? 'Di ba? Kailangan merong yan. Kumbaga, sigurado dapat sila. Hindi pwede yung meron kaming warrant of arrest. Papakita lang. Kahit mali yung address, di nila pwede pasukin yun. Tapos di bigyan ng chance yung huhulihin na basahin yung document. Kaya ang problema din sa dito sa atin, maraming mga kaso na nahuli na, di ba? Nakuha na yung talagang mga malalaking isda, pero dahil dun sa mga technicalities, katulad nun, mali yung pangalan dun sa warrant of arrest, so na siya, na-absuelto. So hindi lang dun sa sa mga mali yung huli, kundi
pati doon sa mga tamang operations na talaga merong malaking isda na nahuli o talagang drug lord or criminal, nakakalaya. Lalo na pag mga mayayaman at kasi nga bopols yung law enforcement. Sa pa lang makita mo sa news, makahawak ng ebidensya, wala man lang gloves, Kaya nga. 'di ba? Oo. So incompetence na yun. Wag nating ipagmalaki na hindi dapat bayani sila nito. Hindi, katangahan yun. Yun. At saka, imbis na makatulong nga yung drug war, parang mas nakasama. Oo. Kasi mas parang dumami ngayon yung At nagmahal lang ang presyo ng droga pero hindi siya nawala. Ang mahirap pa nung sa drug war yata may mga instances na yung mga naging drug user noon pero nagbagong buhay na pero hinuhuli. Yun nga yung purpose ng Tokhang Oo. Pero ang isa pang nakakatawa dito is kahit si Duterte, lalo nang patapos na yung termino niya, inamin niyang unsuccessful yung drug war niya na dapat 3 to 6 months lang malinis na. 'Di ba? Oo. 6 years. Walang nangyayari. Kahit may pandemic, hindi niya hindi nasugpo. Ganun kahina yung leadership ng mga Duterte. So bakit natin hihilingin pa na madagdagan? Mas weak pa nga itong gustong pumalit, si Sara. Mas mahina. 'Di ba? Oo nga. Konting lang iiyak na dahil di lang napagbigyan dun sa confidential fund pabiktimang loka. Tapos ngayon may kumakalat, may nag-message sa akin si hanapin ko nga, di ko pa siya nare-reply, si Cedric, sabi ingat daw kasi meron daw lumabas na listahan ng mga ipapatokhang ng mga kritiko nila BBM ganyan. Ganun. Pero matagal na nangyayari yan. Oo. Panahon pa lang ni Gloria, meron ng ganyan. Kaya nga sikat siya si Palparan, ganyan. Lahat ng mga kritiko, kahit panahon pa ni Duterte ni Marcos lalo, Marami. na yan? Rampant na yan. So bakit pa tayo matatakot? Ibig sabihin lang yan, takot sila doon sa mga salita natin, doon sa mga observations natin. Takot sila doon sa mabunyag na talagang incompetent sila sa trabaho dahil hindi naman talaga public service ang habol nila kundi magkamal. So, abang natin na pang update patungkol dyan. May continuous na balita tungkol sa kaso. So, yan po ang ating balita. Huwag niyo po kalimutang i-follow kami sa aming social media, FPS Media NCA, para po sa mga balita at kung gusto niyo malaman namin opinion patungkol sa latest news. At yan po ang ating What's News.